Kaso na raw ng bird flu ang naitala ngayong taon. 7 sa kanila ang namatay. Ang bird flu ay isang klase ng mutated virus mula sa 2 virus na sabay nakakaapekto sa biktima. Karaniwan itong nakukuha sa infected na ibon. Payo ng WHO, ilayo sa bahay ang mga alagang ibon at panatilihing malinis ang kapaligiran. Sinooli po ng 2 kapuso natin na may mabuting kalooban ang laptop computer na naiwan ng isang reporter ng GMA News. Sila po ay sina Ernest Jess Agudo at Claire Galinero. Pareho pong taga Iloilo. Nakita raw nila ang laptop sa sinasakyan nilang taxi nitong Martes. Nakita nila yung sticker po ng GMA sa likod ng laptop kaya nagsadya sila sa GMA Network para po ito ay isole. Alamin na natin ang latest entertainment news. Kasama siyempre ang ating morning kachikahan si Luan D. Luan? Maraming salamat, Igan. Avatar star Sam Worthington may bagong 3D movie. Alamin natin kung ano yan at bakit nga ba na-excite si Sam tungkol dyan. Narito ang aking unang chika. Isa na namang bigating 3D movie ang pagbibidahan ni Sam Worthington matapos ang blockbuster hit na Avatar, ang Clash of the Titans, remake ng original film na inilabas noong 1981 tungkol sa Greek mythology. Sa Clash of the Titans, gaganapan ni Sam ang taong si Perseus na makikipagbakbakan sa Greek god na si Hades. Samot-saring halimaw ang makakaharap ni Perseus sa laban, kabilang na si Medusa. Ayon kay Sam, nagtatalon siya nang mabasa ang script. Na-excite daw kasi siyang makita kung paano nila mapapaganda ang original film gamit ang makabagong special effects. Nagustuhan niya rin daw ang theme ng movie dahil ipinapakita raw dito na hindi kailangan maging isang Diyos para maging matagumpay. To see what parts of that story we could update. So obviously the visual effects, that's the first thing we can do. So I really wanted to hammer home that you can do anything as a man. What do we need of them? Look at my daughter. Don't. What could be more divine than her TV face? host na si Oprah Winfrey nakipag-areglo sa headmistress na nagdemanda sa kanya. Defamation ang isinampang reklamo sa kanya ng headmistress ng kanyang pag-aaring school for girls sa South Africa. Sinabihan umano ni Oprah ang headmistress na hindi maganda ang pagpapalakad niya sa eskwelahan. Kasunod yan ng sex abuse scandal sa school for girls noong 2007. Nakatakda sanang mag-umpisa ang trial sa susunod na linggo pero isang joint statement ang inilabas ng parehong kampo at sinabing na ayos na ng dalawa ang kanilang di pagkakaunawaan. Actress na bida sa Taiwanese TV series na Meteor Garden. May wax figure na po sa Madame Tussauds Museum sa Hong Kong. Ang itsura ng wax ni Barbie Hsu ay galing sa look niya sa upcoming film na Future X Cop. Pero ayon sa actress, medyo mas mataba ang wax figure kaysa sa katawan niya ngayon. 2 kilo raw kasi ang nabawas niya sa timbang niya simula nang sukatan siya para sa estatwa. Kaya ang gusto ngayon ni Barbie baguhin ang wax figure para magmukha siyang mas sexy. Abangan mamaya sa unang chika. Singer-songwriter Augie Alcacid excited sa mga future projects niya dito sa Kapuso Network. Gaya naman, makibalita na tayo sa lagay ng trapiko at ni Love Anjuver. Love? Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Ipapasilip na natin sa ating mga motorista dyan na medyo nag-aabang na at medyo natetensyon na dahil mataas na po ang haring araw. Oras na po ng rush hour natin. Ito na po, kahaba po muna ng UN Avenue dito po sa Maynila. May kita ho natin ngayon ang kabilang bahaging lane. Yung pong nasa kanan ay patungo ng Nagtahan at yung pong nasa kaliwa ay patungo ng Taft Avenue. Maayos pa naman ho ang magkabilang lane dito po sa may UN Avenue. Kawalang problemahin ng ating mga motorista. Sa Quezon City naman, dyan sa may Aurora Boulevard. Ito naman po ang daloy ng trapiko via 3G. May kita rin ho natin ang magdagsana ng ating mga motorista. Yung pong nasa kaliwa ay patungo ng Cubao area at yung kanang bahagi ng lane naman ay patungo ng Santa Mesa ay wala pa ng masyadong problema. Tuloy-tuloy pa rin sila dyan.
Sa may EDSA Kamuning sa Quezon City, makikita ho natin ngayon ang kaliwang bahagi patungo ng monumento at norte na walang problema, pero ang kanang bahaging lane, pagkababa po ng Kamuning flyover hanggang makarating kayo ng EDSA Cubao ay namumutakti at punong-puno na po ang service road, maski po ang ilalim patungo po ng Cubao underpass ay nahihirapan na po makalusot patungo po yan ng Santolan area. Kabanan po ng A. Bonifacio via 3G, makikita ho natin ngayon ang pagbagal na rin ng ating mga motorista sa kaliwang bahaging lane yan ay patungo ng Blooming Treat at mga patungo naman po ng Balintawak ay mas tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe. Sa Marcos Highway naman, via 3G naman ho tayo, going to Cubao po ang nasa kaliwang bahaging lane at yung nasa kanan na may patungo ng Antipolo, pareho pa naman ho maayos pero medyo mas dagsa po ang kaliwang bahaging lane patungo ng Cubao. At may coding ho tayo ngayong araw na ito mga kapuso, mga plakang nagtatapos sa numbers 7 and 8. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadaan sa Metro Manila. Pag-isang Reyna ng Kalsada, Laban Juver, balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Laban Juver. At ang hirit namin mamaya, Department of Education bubuo ng task force na mag-asikaso sa mga gurong tatayo bilang Board of Election Inspector. Pagsabog sa Colombia, 6 ang patay. Para naman sa Pinoy na Pinoy Summer Gaming ang barkada, punta na po natin sina Monica sa San Pablo, Laguna.